Isa pa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, samahan niyo po kami sa ating pagsusimula ng ating online Sunday service. So ngayon po, dumaho po tayo sa opening song na pangunahan ni Brother Mark at pagkatapos po nun ay opening prayer ni Sister Alona. Amen. Let's praise Jesus for another opportunity na pinagkaloob niya sa atin sa linggong ito para makapagdiwang ng ating service para kay Jesus, and it's also an avenue for us to give our thanksgiving, our worship, and of course, para tayo ay makapakinig sa mga salita ng ating Panginoon Jesus. So sa umagang ito, atin pong awitin ang ating opening song habang tayo ay naghahanda sa paglapit sa presensya ni Jesus. Awitin natin ang There Is None Like You. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. One more time, let's sing. There is none like you, Jesus. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I can search, and I can search for all eternity long, and find there is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy, your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, we sing. There is none like you, Jesus. There is none. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. I can search, I can search for all eternity, Lord, and find there is none
like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Yes, Jesus. No one else like you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this privilege. Thank you, Lord Jesus, for this place. Thank you, Jesus, for these wonderful people na nakasama namin para papurihan ka, para maluwalhati ka, at hinggit sa lahat, Lord, bigyan kang parangal. Lord Jesus, karapat-dapat ka lamang, Lord, na maitaas sa aming kalagitnaan. Pagkat naniniwala kami, Lord Jesus, your presence, Lord Jesus, is sufficient for us para maranasan namin, Lord, ang kagandahan ng buhay. Tunay, Lord Jesus, tulad ng aming inawit, there is no one like you, Lord Jesus. There is life in you, there is healing, and there is power. So napakapalad namin, Lord, na tinagpo mo at nag-commit ng buhay sa iyo. Kaya sa mga oras na to, Panginoong Jesus, itinataas namin ang worship service. Wala pong ibang maparangalan kundi itanging ikaw, Lord, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat, Lord. At higit sa lahat, naririto ang mga buhay namin. Pagpalain mo, Panginoong Jesus. Pakalinisin mo upang maging karapat-dapat kaming maging daluyan mo ng iyong kagandahang loob. Lord Jesus, mangusap ka sa amin sa mga mapapakinggan naming salita mo from your servant. We just pray, Lord Jesus, that it will give power and healing to our soul, strength, Lord Jesus, sa aming mga kaluluwa. At maging pakinabang po namin to habang kami naririto sa mundo. Pagkat wala na pong hihigit na mabuting bagay kung hindi ang makasama ka namin at makapakinig ng iyong mga makapangyarihan at katotohanan ng salita. Lord Jesus, iniibig ka namin. Salamat po sa lugar na ito na patuloy mo pong pinanahanan, patuloy mo pang ipini-preserve tulad ng mga buhay namin, Lord Jesus. Kaming mga narito at ang mga makikinig ng iyong mga salita at ng mga makakasama namin sa online service na to. Continue to preserve each one of us, Lord Jesus. Minsan pa, dinadakila namin ang iyong makapangyarihang pangalan. Walang kapantay. Kasing lalim, Lord Jesus, ang iyong kahabagan, Lord, ng dagat na kung saan dumadaloy po sa lahat po ng mga nagnanais na makilala ka at makasalong buhay ka. Lord, we love you so much. We need you and we commit our lives to you. Gawin mo po ang bawat isa sa amin, Lord Jesus, maging tapat hanggang sa pagbabalik mo, Lord. Tunay, Lord Jesus, wala kaming maipagmamalaki, tanging ang iyong mga kapangyarihan na ginagawa sa aming buhay. Maraming pong salamat. Mawala man ang mundo sa amin, ang lahat ng tao sa aming buhay, wag lamang po ikaw. Tunay, Lord Jesus, na ikaw ang great pearl, Lord of great price na aming natagpuan. Thank you, Jesus. Amen and amen. Amen. So ngayon naman po ay dumako po tayo sa ginagawa every Sunday ang pag-reset ng 3 chapters. Ang Exodus 20, Psalm 62, and Philippians 3 na paunahan ni Ate May. And then diretso po tayo sa ating systematic Bible reading na babasahin naman po ni Ate Sherwin. Exodus 20. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heavens above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generations of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain,
For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and the earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Amen. Psalm 62. Truly my soul waiteth upon God. From him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. How long will ye imagine mischief against a man? Ye shall be slain all of you. As a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence. They only consult to cast him down from his excellency. They delight in lies, they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah. My soul wait thou only upon God, for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation. He is my defense, I shall not be moved. In God is my salvation and my glory, the rock of my strength, and my refuge is in God. Trust in him at all times, ye people. Pour out your hearts before him. God is a refuge for us. Selah. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your hearts upon them. God has spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his word. Amen. Philippians 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision, for we are the circumcision which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof, he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. If by any means I may attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded.
And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Amen. Esther chapter 7. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet, and as they were drinking wine on the second day, the king again asked, Queen Esther, what is your petition? It will be given you. What is your request? Even up to half the kingdom it will be granted. Then Queen Esther answered, If I have found favor with you, your majesty, and if it pleases you, grant me my life. This is my petition, and spare my people. This is my request. For I and my people have been sold to be destroyed, killed, and annihilated. If we had merely been sold as male and female slaves, I would have kept quiet, because no such distress would justify disturbing the king. King Xerxes asked Queen Esther, Who is he? Where is he, the man who has dared to do such a thing? Esther said, An adversary and enemy, this vile Haman. Then Haman was terrified before the king and queen. The king got up in a rage, left his wine, and went out into the palace garden. But Haman, realizing that the king had already decided his fate, stayed behind to beg Queen Esther for his life. Just as the king returned from the palace garden to the banquet hall, Haman was falling on the couch where Esther was reclining. The king exclaimed, Will he even molest the queen while she is with me in the house? As soon as the word left the king's mouth, they covered Haman's face. Then Harbona, one of the eunuchs attending the king, said, A pole reaching to a height of 50 cubits stands by Haman's house. He had it set up for Mordecai, who spoke up to help the king. The king said, Impale him on it. So they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai. Then the king's fury subsided. Blessed be the reading of the word of our Lord Jesus Christ. Amen. So ngayon naman po ay dumako na po tayo sa ating praise and worship. Amen. Praise Jesus. So, tayo na naman ay umawit para sa ating Panginoong Yesus. Let's lift up our worship, our praise to the Lord, no? And let us always be reminded that as we sing these songs, sa puso natin, mga awiting ito para sa ating Panginoong Yesus. So, awitin natin ating praise. Let us sing Friend of God. Ayan. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, Lord. Let's sing, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Yes, Jesus, it's amazing. I am a friend of God. Oh, oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. One more time to sing.
I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Jesus. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Let's sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time, we sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. 'Cause I am a friend of God. 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 He calls me friend. Say, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. For the last time, we sing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Amen. Praise Jesus. No? Tuloy natin awitan si Jesus. Continue worshiping. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Jesus. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me, Jesus. Have your way in me. And I live, and I will live for you. Will live for you, Lord. And I will live, and I will live for you. Jesus will live for you. Sing. And I will live, and I will live for you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Jesus, have your way. Give you my whole heart, Lord. Worship you, Jesus. I worship you, Jesus. Amen. So, yan. Ngayon po ay dumaho po tayo sa pagpapasalamat. So, yun ang pagpapasalamat ko kay Lord Jesus sa buhat kalakasan, then sa kalusugan na rin. Plus yun, natapos na namin last week yung mga papeles namin. Nalakad na namin yung mga kailangan namin na papeles, yung barangay clearance, police clearance, and then yung yun na rin, natapos na rin namin last week yung compilation na ng mga requirements, yung resume and then application letter, and then pag-meeting yung napirmahan na rin yung
MOA. And then, yan, sa Wednesday na daw kami de-deploy kasi bukas is discussion pa kami sa lesson Monday to Tuesday, and then sa after lunch daw kami diretso na dun sa mga workplace namin. So yun, na-compute na namin kung ilang araw yun, 1 month kaming work immersion na yun. And then may isang subject na mawawala kami dun sa hapon. So pag-coordinate na lang daw yung teacher namin, yung advisor namin sa teacher namin na kung paano yung sa grading na yun, sila na daw bahala. And then yun na rin, amen. Amen. So, kami rin po ni Levi, nagpapasalamat kay Lord Jesus sa buhay, sa hininga, at sa kalakasan at kalusugan na rin po. Ayan. So, for the past few days, medyo maginaw yung panahon, kaya bumalik na naman yung sipon. Pero praise the Lord kasi hindi yung talagang hindi ka makakahinga o kaya yung masakit yung pakiramdam. So, praise Jesus doon sa pag-iingat niya sa amin. Isa rin yung papasalamat ko is 1 linggo na lang. Ayan, mag-birthday na si Levi. Bilis talaga ng panahon. Praise Jesus kasi sinamahan niya kami for the whole year na paglaki ni Levi. Ayan. So, amen. Praise the Lord. Amen, amen. Ayan. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Ako rin nagpapasalamat sa patuloy na buhay at kilakasan na pinagkakalob ni Jesus, sa araw-araw, sa provision, sa mga biyaya na binibigay niya. And yun nga, gaya ng sabi ni Sister May, kami ay very happy and very blessed to have Levi and to have him in his first year. Si Jesus yung sumama sa amin. Sabi nga namin, parang kailan lang bilis. Parang kailan lang super sense fragile na binibitbit lang si Levi na hindi mo alam mo yon, ang tahimik lang niya, hindi nagsasound. Ngayon, nakikisabay na sa praise and worship, pumapalakpak, no? Alam niya na yung ginagawa niya. Iba na yung likot niya rin, no? Pero praise Jesus kasi, yan. All in all, siguro on my side kasi si mama niyang lagi niyang kasama, hindi kami masyadong nahirapan na mag-alaga sa kanya, no? Hindi siya yung masyadong iyakin. And yun, praise Jesus kasi aside from him, syempre meron na naman may susunod na baby. Praise Jesus kasi nung this week nagpa-check up si Sister May. So, nakita niya yung ultrasound, nagpa-ultrasound si Sister May. So, nakita niya healthy yung heartbeat ni baby number 2. Wala pa kaming pangalan kasi hindi pa natin alam. No? Ang tawag dito. Si May lang nakakaalam ng gender niya. Sa 11 pa natin malalaman lahat kung ito ay lalaki, kung siya ay lalaki or babae. Na-excite na rin kami. Yeah, praise Jesus doon. And yun din, isang pinagpapasalamat ko yung sa work na pinagkaloob ni Jesus. Hindi ganun ka-heavy yung mga workload namin ngayon. And the Lord is, giving opportunities to grow sa work din namin. And yun din, sa mga pinagkakaloob ni Jesus na mga bagay-bagay sa buhay. Praise Jesus kasi before kami bumiyahe papuntang Zambales, pumalya na naman yung sasakyan. May bumigay na naman na isang ignition coil. And praise the Lord kasi isang araw ko lang hindi ginamit yung sasakyan papuntang work. Monday. Naglakad ako nun mula bahay hanggang opisina kasi grabe yung traffic pag Lunes, di ba? And ayoko gamitin yung sasakyan kasi nga pwede mo naman siyang patakbuhin pero hindi na ako comfortable na ganun yung sitwasyon. Parang palyado siya. Konti na lang bibigay. Hindi naman bibigay pero kumbaga kung 4-cylinder yon, yung 3 lang ang tumatakbo, bumigay yung isa kasi may kailangan palit ang part.
nung Tuesday, dumating yung part na kailangan ko. So, nagamit. Ay, Monday din pala dumating ng hapon. So, nakabit ko siya. Tuesday, nagamit ko na sa work. So, yun. Praise Jesus doon kasi nakapag-exercise na isang araw. Yung exercise ko talaga, akala ko maghihintay ako ng jeep, talaga diniretso ko na hanggang office. Pero praise Jesus doon kasi siya yung aking kalakasan at yung mga pinagkakaloob. Tinuturuan niya tayo maging good stewards. Kasi yun nga, kung dadaling ko pa siya ipaayos, gagastos ako, nakaya ko naman gawin. Yan. Pati yung paglinis sa sasakyan, yun. DIY, kaya naman ng DIY. So, praise Jesus doon. And we're praying and preparing din para sa birthday celebration and dedication ni Levi as we lift him up to the Lord. Yan. So, praise Jesus sa ginagawa, patuloy na gagawin ni Jesus sa ating mga buhay. Amen. So yun, dumaho po tayo sa pagbibigay at pagkatapos po ng pagbibigay ay dumaho po tayo sa pinakamalagang parte ng service, ang pakikinig sa salita ni Lord Jesus na ihatid ni Pastor Lito. So purihin po natin muli ang ating Panginoong Hesus at bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo ay manalangin. Oh, praise you Jesus. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa buhay ng bawat isa sa amin. Narito kami, Panginoon, sa iyong harapan. Dalangin namin na kayo ang siyang patuloy na mangusap upang ang iyong mga salita ay ganap naming maunawaan, maging yung mga nakakapakinig nito ay ganap nilang maintindihan. At nang sa ganon, Panginoong Hesus, dalayan ko rin po na ang bawat isa sa amin ay patuloy na makapamuhay at makasunod sa iyong sakdal na kalooban. Lubos kami nagpapasalamat dahil sa bawat ganitong pagkakataon, patuloy naming natututunan ang iyong mga alituntunin at higit sa lahat, Panginoong Yesus, nararanasan namin ang makipagsalong buhay sa iyong presensya. Wala kami ibang pupurihin, sasampalatayanan at lululatiin kung hindi ang inyong makapangyarihang pangalan lamang, Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, purihin natin ang ating Panginoon. So, umagang ito ay ito po ang ating text. Dito tayo sa Hebrews chapter 12, verse 1 to verse 2. Tuloy na natin sa verse 3. Dito muna tayo sa Hebrews chapter 12, verse 1 to verse 2. Basahin ko dito sa New King James. Sa Tagalog ay Hebreo. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita na ating binasa. So, dito, may pinapakita rito, pinapahayag ng author na ang mga believers, no, tayo, mga Kristiyano, na isa sa larawan na para bang tumatakbo sa isang race. No? Pero yung race na tinutukoy dito ng author ay hindi isang physical or literal race. Bagkus ito ay spiritual race. So, yung mga believers daw, nasa isang larangan ng pagtakbo. Pero spiritual race ito. Si Apostle Paul, may mga analogy ng isang runner sa race
sa kanyang mga epistles. Maraming beses niya itong naisulat na inaalin tulad niya ang isang Kristiyano na isang mananakbo sa isang competition ng race. Magbasa ako ng isang talata dito sa 1 Corinthians na kung saan sinabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 9 verse 24 and 25. Sabi rito ni Apostle Paul, "Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it." So may binabanggit dito si Apostle Paul, sabi niya, hindi nyo ba nalalaman, no? Tagubilin niya ito sa mga mananampalataya. Hindi nyo ba nalalaman na yung mga tumatakbo sa isang race, lahat yan ay masigasig na tumatakbo, yung mga runners. So lahat yan tumatakbo. Pero, isa lang dyan yung makakakuha ng prize. So yung tinutukoy dito ni Apostle Paul, yung literal na competition ng isang race, no? Sabi niya, sa verse 25, "And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown." So, yung sinasabi rito ni Apostle Paul, alam nyo ba, yung mga tumatakbo sa competition, no, sa literal competition ng isang race, lahat yan ay temperate, no? Discipline pa yung kanilang mga sarili sa pagtakbo, no? Temperate in all things para makamtan nila yung kanilang minibiti na crown. Pero sa kanila, perishable crown pa yun, gaano na yung sa atin na gustong ipayag ni Paul na imperishable crown ang ating inaasam kapag tayo nakaabot sa finish line. Magtagumpay tayo sa larangan ng pagtakbo at makarating doon sa ating inaasam para makamtan natin yung gantimpala na ating iniasam. Hindi yung perishable crown na kagaya ng minimiti ng mga runners dito sa ibabaw ng mundo. Bagkus yun ay imperishable crown. Yung gantimpala na hindi maluluma. Mawawala. Ano yung maglalaho. Imperishable crown. Temperate in all things. Ito yung sinabi sa Hebrews chapter 12 verse 1 na yung runner ay dapat may karoon ng perseverance. Bakit? Kung sa iambing natin sa spiritual life, no, sa takbuhin ng buhay, maraming mga struggles ang isang believer. Katotohanan ito. Maraming mga obstacles na madadaanan. Kaya nga ang sabi ng author, mag-persevere ka bilang isang tagasunod ni Kristo. Ito, balikan natin yung chapter, yung binasa natin kaninang verse 1 and verse 2. No. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. So, sa larangan ng ating tinatakbo, ng takbuhin natin, marami tayong mga struggles na mararanasan. Ganun pa man, sa lahat ng mga struggles na ito, mga obstacles na ating makakaharap, lahat ng ito dapat ay mapagtagumpayan natin. Para sa larangan ng pagtakbo, makarating tayo dun sa finish line na sinasabi ng author dito na kung saan ay meron tayong imperishable crown na makakamit. Ngayon, isang halimbawa ng maraming pagsubok na dinanas ay si Apostle Paul. Dito sa Book of Acts chapter 20 verse 24, meron ditong sinabi si Apostle Paul. Kasi maraming hirap na dinanas si Paul nung tagpuin siya ng Panginoon na talagang naging faithful
follower siya ni Jesus, marami siyang naranasang hirap. May sinabi rito si Apostle Paul sa Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord. So, may binanggit din siya ditong race. Sabi ni Apostle Paul, hindi ko na binibigyan ng halaga ang aking buhay para makarating ako doon sa aking matapos ko yung race na aking tinatakbo. With joy, sinasabi ni Paul. Kasi yung context dito, sa Book of Acts chapter 20 verse 24, yung binasa kong talata rito, yung context dito, ito yung tinipo ni Apostle Paul, yung mga elders doon sa Ephesus. Kasi, nagpapaalam na siya, pupunta na siya ng Jerusalem. Pero yung paalam dito ni Apostle Paul, sabi niya doon sa mga elders, ito na yung ating huling pagkikita. Dahil pupunta na ako ng Jerusalem. No? Yung pagpunta niya ng Jerusalem, meron ng babala sa kanya ang banal na espiritu na sinasabi na doon na sa Jerusalem, doon siya ay magkakaroon ng mga persecutors, mape-persecute siya, pagkatapos maikukulong siya, pagkatapos doon na siya mamamatay. So nagpapaalam na dito si Apostle Paul. Pero dito sa talatang ito sinabi niya, lahat ng itong ating dinanas, no? Hindi ito ang magiging sanhi para ako ay manghina sa aking pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tingnan nga natin kung ano yung mga dinanas na mga hirap ni Apostle Paul. Magbasa nga tayo dito sa 2 Corinthians chapter 11. Umpisa na lang natin dito sa verse 23. Dito sa Tagalog version, sabi rito ni Apostle Paul, ito yung mga hirap na kanyang dinanas. 2 Corinthians chapter 11. Umpisan ko na lang dito sa verse 23. No? Sa ikalawang Korinto, dito sa Tagalog, sabi rito ni Apostol Pablo, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Tinutukoy niya dito yung mga, kasi meron dito mga false teachers, mga false prophets, no? Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Chapter 11, mula verse 23. Sabi rito, mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. So, kinukompare ni Apostle Paul yung kanyang sarili dito sa ibang mga nagsasabing lingkod ng Panginoon. So sabi ni Apostle Paul dito, mas malaki ang aking labor, ang pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. So dito na, si Apostle Paul, nung sa paglilingkod niya kay Jesus, ilang beses daw siyang nabilanggo. Nabilanggo si Apostle Paul, tandaan po natin, hindi dahil sa gumawa siya ng isang bagay na masama. Nabilanggo si Apostol Pablo dahil sa pagiging tapat niya sa Panginoong Hesukristo. Yun ang naging dahilan kung bakit siya nabilanggo. Kasi maraming mga nagbabawal na huwag magpapahayag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Diba? Sina Peter, nakaranas din ng ganito. Pagkabilanggo, sina John, James. Ayun. Sabi lang, hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Si Apostle Paul nakaranas ng mga pagpapalo, paghahagupit. No? Nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo.
39 stripes ang tinanggap ni Apostle Paul na hagupit mula sa mga Hudyo. Kasi ang parusa, paghagupit Hindi niya pinantayan si Jesus kasi kay Jesus 40 times na stripes. So yung hagupit kay Apostle Paul, 40 minus 1, 39 stripes. No? Na paghagupit sa kanya. Tatlong ulit kung naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. Sa mga Hudyo 5 times, sa mga Romans 3 times na hinagupit. Isang beses niyang naranasang minsang pinagbabato. Pinagbabato siya. Muntik na siyang mamatay. Isipin niyo, pinagbabato. Nasa 2 Corinthians, yung binabasa ko 2 Corinthians chapter 11 verse 23. Siya yung pinagbabato, no? 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Ilang beses? 3 times na nakaranas si Paul ng shipwreck. Isipin nyo, nagta-travel siya sa gitna ng dagat tapos lumubog yung barko. Diba? Nakakatakot yun. 3 times na nangyari yun sa kanya, naranasan niya yun. Isang buong araw, buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Palutang-lutang, walang makain. Kasi nasa gitna ng dagat, nalubugan ng barko. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga rubber sa gitna ng daan, naranasan niya. Sa aking mga kababayan at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid, sa mga false brethren. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang may bigay sa akin. Pero bukod sa lahat ng itong kanyang dinanas, siya ay nagpatuloy. Nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, dito sa mga dinanas ni Pablo, makikita natin kung gaano kahirap ang kanyang kalagayan nung mga sinasabi, sa mga karanasang sinasabi niyang ito. At ito ay parang isang halimbawa sa mga mananampalataya na katulad natin sa ngayon. Makakaranas din tayo ng iba't ibang uri ng hirap. Mapalad nga tayo na mga Kristiyano, mga followers ni Jesus Christ ngayon. Hindi pa natin dinanas yung mga sinasabi ni Apostle Paul na kanyang dinanas nung siya ay naging faithful servant ng Panginoon. Sa atin, maaaring makaranas tayo ng mga persecutions. Ito yung mga weight na sinasabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 1 No? Ito yung mga pabigat na pwede nating maranasan. No? Kasi sabi, let us lay aside every weight that so easily ensnares us. Ito yung mga pabigat, no? Na pwedeng maranasan ng isang follower ng Panginoong Jesucristo. No? Yung mga persecutions, yung mga pag-alipusta. Maaaring nung sumunod tayo kay Jesus, inaalipusta tayo. Hindi lang nung ating mga dating mga kaibigan, maging yung sarili nating mga kamag-anak sa pamilya. Masasabihan tayo, nababaliw ka na, puro ka na lang Bible. Pagbabasa ng Bible. Bakit? Mabubuhay ka ba dyan sa pagbabasa ng Bible? Marami nagsasabi sa atin ng ganyan noon. Purihin ang Panginoon. Bakit hanggang ngayon buhay ako? Because the Lord provides. Amen? Unang-una sino nagbigay sa akin ng buhay? Si Jesus. Naranasan natin yan. So, mga kakapiranggot na mga karanasan na pagdurusang kung i-compare natin sa mga dinanas ng mga early Christians,
Pero ang nakakalungkot, marami sa kasalukuyan, mga believers or followers ng Panginoon na nakaranas ng kaunting hirap, pag-alipusta ng mundo. Ganito ba kahirap ang maging Kristiyano? Naroon na yung pagtatanong. Di ba? Kasi ang akala ng iba, ang pagsunod sa Panginoon parang nahihiga sa bed of roses. Hindi yun. Ang pagsunod sa Panginoon may kaakibat na sakripisyo. No? May mararanasang mga pagdurusa. Pero sa kabila ng mga ito, hindi tayo pababayaan ng ating sinusundan na ating Panginoong Hesukristo. Amen? Siya yung magtatawid sa lahat ng hirap sa atin. Siya yung mag-aangat sa atin sa lahat ng pagbabagsak sa atin, ng umaalipos na sa atin, iaangat niya naman tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi natin na nababanggit. Ano sabi ng Panginoon sa lahat ng kagulumihan na dito sa mundong ito? Sabi, trust me, for in me you might have peace. For in this world you will have tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Yun ang sinabi ni Jesus sa John chapter 16, verse 33. So, naroon, no? Mga weight that so easily snares us and the sin, yung mga kasalanan. Isa pa yun, kung bakit ang isang follower bumabagsak, yung nasa larangan ng pagtakbo. Kasi napipicture dito yung believer na isang runner sa isang race. Pero bakit maraming bumabagsak na sa kalagitnaan ng pagtakbo o pagsunod sa Panginoon? Hindi lang yung mga pabigat, kung hindi yung kasalanan na sinusunggaban ng mga followers ng Panginoon. Kasi maraming temptation Sino bang tutuksin unang-una ng dyablo, ng kanyang mga lipores? Siyempre yung believer. Hindi naman tutuksin hindi naman tutuksin pa ng dyablo yung kanyang kaalyado Siyempre yung nasa liwanag, yun ang iikayatin na nasa ng dyablo na nasa dilim. Sino yun? Yung mga sumusunod sa Panginoon. Gusto ng demonyo ni Satanas na marami siyang makasama kasi alam ni Satanas na nalalapit na ang kanyang oras. Nalalapit na ang paghusga sa kanya. So hanggat maaari, itong demonyong ito ay humihikayat ng kanyang mga makakasama doon sa lake of fire. Kaya wag tayong padaya. Marami ditong mga bilin sa mga epistles itong mga si Apostle Paul na wag tayong padaya. Para makaabot tayo sa finish line ng race na ating tinatakbo. Na kung saan naroon naghihintay ang ating Panginoong Hesukristo. At dito sa ating binasang mga talata, narito yung ating ultimate example na nagtagumpay ng race. Sino yun? Ang ating Panginoong mismo, si Jesus. Sabi doon sa verse 2, looking unto Jesus. So, sabi ng author, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, ang Panginoon mismo ang nagbigay ng halimbawa para sa atin. Bakit? Tingnan natin. Ang Panginoon, sabi rito sa verse 2, who for the joy that was set before him. Pansinin nyo. Dito sa talatang ito, meron tatlong bagay tayo makikita rito o mahuhugot na aral. Unang-una, sabi rito sa verse 2, Jesus endured the cross. Binata niya
ang sakripisyo dahil meron siyang nakikitang kagalakan. Who for the joy that was set before him. Dito kasi sa kanyang gaganaping sakripisyo, kagalakan niya na mailigtas yung mga susunod sa kanya. Magkaroon ng kaligtasan yung mga mananampalataya sa kanya. Yun yung joy na naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi determine ang Panginoon na ganapin yung sakripisyo na yon. Doon sa Matthew chapter 23 verse 39, doon sa Garden of Gethsemane, sabi rin ng Panginoon, sabi niya sa kanyang Ama, sabi ng Panginoong Hesukristo, kung maaari, let this cup pass over me. Pero dinugtungan din, kinabig din ng Panginoon, but not my will, but your will be done. Kung ano yung kalooban ng Diyos Ama, no? Yun ang masunod. So, doon sa panahon na yon na sinabi ito ni Jesus, doon sa Matthew chapter 26 verse 39, sa Garden ng Gethsemane, no? Nararamdaman na ni Jesus yung hirap ng kanyang manhood. No? Sa kanyang pagkakatawang tao, nararamdaman niya na yung hirap. No? Hindi pa siya naipapako doon, pero parang bigat na ang kanyang pakiramdam. Pero sabi niya, kaya nga sabi niya, kung maaari lamang na wag na itong mangyari. Pero ganun pa man, hindi ang aking kalooban ang masunod. Bagkos kung ano ang iyong kalooban, siya ang masunod. So determinado ang Panginoon na sa kanyang pagkakatawang tao, talagang ihahain niya ang kanyang sarili. Bakit? Naroon yung kanyang kagalakan na kapag naganap itong sakripisyong ito, magkakaroon ng kaligtasan ang bawat mananampalataya sa kanya. Amen? So, naroon, tinitingnan niya yung joy na doon sa mga tao na kanyang ililigtas. Binigay niya ng kusa ang kanyang buhay. John chapter 10 verse 10, sabi ron, the thief comes but to steal, to kill, and to destroy. Naparito si Satanas para pumatay, magnakaw, at magwasak. Pero ano sabi ng Panginoon? Ako'y naparito para kayo ay bigyan ng buhay. Isang buhay na may kasaganaan. So, Jesus gave His life for His sheep. Verse 11, I am the good shepherd. Sabi ni Jesus, John chapter 10 verse 11. The good shepherd gives his life for the sheep. Sino yung mga figurative sheep na itinuturing? Tayo. Tayong mga followers ng Panginoong Hesukristo. Mga figurative tayong tupa. Ang good shepherd, sabi doon, lays down his life for his sheep. So, naroon. Pansin po natin, yung mga dinaranas nating mga hirap bilang followers ng Panginoon, hindi niya tayo hayaan na malugmok sa ating mga kalalagayan lamang na hirap. Bagkus siya mismo yung mag-aangat sa atin. Sa oras ng mga kawalan, siya yung magtatawid sa atin para tayo ay pagkaroonin. Di ba? Siya yung nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Maaaring isang follower makaranas ng mga karamdaman. O maranasan niya
malagay siya sa bingit ng kamatayan. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Na lapain lang ng mga lobo. Si Jesus mismo, yung ating tagapagtanggol na magtatanggol sa atin. Ano pa? Pangalawa, sabi rito, despising the shame. Jesus scorned the shame of the cross. Nung mga panahon na yon, ang mabilad sa cross, yung cross kasi, yun yung bilaran ng kahihiyan. Yung mga kriminal, ang death sentence nung panahon na yon ay death on the cross. Si Jesus, di ba? Hindi naman siya isang pusakal na kriminal. Hindi naman siya kriminal. Pero, ang parusang ipinataw sa kanya ay kamatayan sa cross. So, public humiliation yun and shame. Kaya yan yun. Nung ang Panginoon nakapako sa cross, marami yung umalipusta sa kanya. Doon sa Luke chapter 23, verse 35, merong mga Hudyo doon, mga leaders of the sect na dumadaan-daan, nagsasabi, tingnan nyo, kung talagang siya yung Misaya, bakit hindi niya mailigtas yung kanyang sarili? Pag-aalipusta sa kanya, anong inilagay sa kanyang ulo na corona? Tinik na corona. Pero totoo yung nakalagay na inscription, King of the Jews. Sa mga Hudyo, pag alipusta yun sa kanya dahil ayaw nilang paniwalaan na si Jesus yung talagang hari ng mga Hudyo. Yung kanilang inilagay na inscription sa kanila, pag makiri yun. Pero yun ang katotohanan na hindi nila matanggap. Inaalipusta nila, pero nailantad ang katotohanan doon sa kanilang makiri. Ano yon? King of the Jews. Nandiyan siya namang katotohanan. Ang Panginoon, hindi lamang King of the Jews, but King of Kings and Lord of Lords. Amen? Siya yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi lang yung mga dumadaan ang malipusta sa Kanya. Maging yung isang nasa tabi niya nakapako din na kriminal. Sabi roon ng isang nakapako na kriminal sa Kanya, kung ikaw ang talagang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Pero yung umaalipusta sa kanyang isang kriminal na nakapako rin doon o nakabitay din sa cross, sinaway nung isa pang kriminal. Sabi, huwag kang magsalita ng ganyan dahil tayo karapat-dapat lang maparusahan ng ganitong uri ng parusa. Pero itong nasa gitna natin ay nakasama natin dito na parusahan na walang kasalanan. So, may pananampalataya yung isang kriminal na sumaway doon sa kapwa niya kriminal na umalipos sa Panginoon na si Jesus ay nakasama nilang naipako doon na walang kasalanan. Anong sabi doon ng kriminal kay Jesus? Panginoon, alalahanin niyo po ako kapag ikaw ay nasa iyong kaharian na. Naroon yung faith ng isang kriminal sa Panginoong Hesus. Anong sagot sa kanya ni Jesus? Verily, verily, today you will be with me in paradise. Pansinin niyo po yun. Today, ngayon, nung mga oras na yon na sinabi ng Panginoon, kasama niya pang
nandun pa silang nakapako, nakahang sa cross. Pero sabi niya, good as done. Today, you will be with me in paradise. Bakit sinambit yun ng Panginoon dun sa criminal na kasama niya doon na nagsabi sa kanyang alalahanin niya? Dahil sa kanyang faith, sa kanyang pananampalataya, yung tiwala niya sa Panginoon. Hindi katulad ng isa na umaalipusta pa. So yun ang nakikita natin na pakong Panginoon, binata niya ang sakripisyo. Binata niya, tinanggap niya ang lahat ng kahihiyan, yung humiliation, public humiliation, yung shame, tinanggap niya. Bakit? For the joy that was set before him. Dahil tinatanaw na ng Panginoon. No? Yung kanyang mga taong ililigtas, yun yung nagbibigay sa kanya ng kagalakan sa kabila ng sakripisyong kanyang babatayin. Pangatlo, sabi niya, at hindi siya nanatiling patay. Na-crucify siya, nakaranas ng kamatayan for only 3 days. And on the 3rd day, Jesus rose from the grave. Pagkatapos nun, resurrection, ascended into heaven, and has sat down at the right hand of the throne of God. Yun yung nakasulat sa Hebrews chapter 12, verse 2, signifying Jesus' authority. Diba? So, napakaganda. Yun yung kaaliwan ni Jesus. Kaya lahat ng sakripisyo ay binata niya. Basahin nga rin natin yung Romans chapter 8, verse 18. Kasi may binanggit din dito si Apostle Paul. Maganda ito lang naalala. Romans chapter 8, verse 18. Sabi rito ni Apostle Paul, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Amen? So, sabi ni Apostle Paul, yung ating mga pagtitiis, kasi nariyan na follower tayo ni Jesus. Kung ang Panginoong Yesus dumaan sa isang matinik na landas, aasahan natin na ang kanyang mga tagasunod dadaan din sa kanyang nilakaran matinik na landas. Ganun pa man, lagi rin nating aasahan na hindi niya hayaan na maibaon tayo sa matinik na landas na ito. Siya yung nagtagumpay. No? Kaya sabi, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya yung author ng ating pananampalataya. Ganito yan Di ba sa Olympic, kapag may bago mag-start yung Olympic Games, meron muna yung tumatakbo, papunta dun sa tuktok, yung magsisiga ng ilaw na simbolo na mag-i-start na yung Olympic Games. No? So, bilang author of our faith, si Jesus yung nag-blaze ng fire. Looking unto Jesus, the author, siya yung nagsiga. Siya yung gumawa ng daan. Author and finisher. Siya rin yung completion. Siya rin yung magtatapos. Unang-una, tinapos niya na sa cross. Who for the joy that was set before him. Ano yun? Endured the cross. Bakit niya binata yung kamatayan sa cross? Despising the shame.
Bakit niya tinanggap lahat ng kahihiyan, yung mga humiliation? Bakit? Dahil sa kagalakan doon sa mga maliligtas niyang mananampalataya sa Kanya. Tayo naman, sinabi naman ni Apostle Paul doon sa Romans 8, yung mga aking pagtitiis ay hindi maihahambing sa kaluwalhatian na naghihintay sa akin sa pagdating ng araw na yon. So, ganun din, kung yung sinasabi ni Apostle Paul, doon sa Romans chapter 8, verse 18, panghawakan din natin. Kung mayroon man tayo mga nararanasang mga kahirapan, mga kasalatan, karamdaman, mga kapighatian, mga kaguluhan, sabi ni Apostle Paul, mga pagtitiis, hindi ito nito kayang tumbasan ang kaluwalhatiang na nakahanda para sa ating mga magiging tapat na tagasunod ng Panginoon. Amen? Amen. So, yun. Kasi hindi naman nanatiling patay ang Panginoon. Ulitin ko, hindi nanatiling patay si Jesus. 3 days. Pagdating nung ikatlong araw, nabuhay na muli ang Panginoon. At hanggang sa walang hanggan, siya'y buhay. Amen? Amen. So, yun. No, ito. Kasi itong Book of Hebrews, kung titingnan natin, no, yung original audience niya, doon na sa mga believers, no, sa mga Jews na tumanggap na o nananampalataya sa sa ating Panginoong Hesus. Mga Christian Jew na ito. Kaya lang, no, nung nakaranas sila ng mga persecutions, mga pag-uusig, no, sa mga kapwa Hudyo nila, marami yung hindi makapagtiis, nag-renounce ng kanilang faith sa Panginoon at nanumbalik sa kanilang dating sistema ng mga pagsasakripisyo doon sa kanilang templo. Kaya, bilin na bilin dito ng author na wag bibigay ang mananampalataya. Kasi, yung mga Hudyo na yon na bumalik sa old system nila, maaaring matulad tayo na nasa kasalukuyan ng mga Kristiyano. Tayo, nung tumanggap sa ating Panginoong Hesus, kagaya ng nabanggit ko kanina, makakaranas na tayo ng mga pag-alipusta. Hindi lang yun, may sinabi pa ron sa verse 1, yung mga kasalanan pa rin. Wag nating babalikan yung mga iniwan nating mga karumihan. Kasi dalawa yan Yung mga pabigat, yung mga persecutions yan, yung sistema ng mundong ito na hindi tayo sumasang-ayon. Mapupulaan tayo, napaka-weirdo mo naman, maraming bawal sa'yo. Makiayon ka na lang. Kasi yung flow ng mundong ito, halimbawa, palusong, tayo pa kontra. Paakyat tayo. So talagang pwersado tayo. Napakalakas ng pressure sa atin. So mga bigatin nyo ng isang Kristiyano. Ano pa, mas matindi yung kasalanan. Na kung yung mga kasalanan iniwan na natin, sabi rin, and the sin that so easily ensnares us. Doon tayo babagsak. Kaya, wag nating babalik-balikan yung, sabi na, yung kasalanan. Baka sabihin ng iba,
okay lang naman na mag-visit tayo once in a while. Di ba? Paminsan-minsan. Halimbawa, halimbawa, dating suga pa sa alak, dating suga pa sa alak, sa kung anong mga bisyo. Tapos, nung tumanggap siya kay Jesus, talagang tinalikuran niya yung alak. Pero minsan, halimbawa, naanyayahan siya. Okay lang naman, paminsan-minsan. Mag-visit ka for a while. Baka mamaya, nagiging madalas na yung visitation mo dyan. So, hindi na dapat. Huwag na nating babalik-balikan yun kasi yun yung talagang makakasila sa atin. Masisilo tayo ron eh. Yun yung sin that so easily ensnares us. Pwera pa yung mga pabigat ng mundong ito. Pero, yun nga, sabi ko, no? Hindi yan mawawalan ng saysay lahat kung ang focus natin nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun lang eh. Si Jesus yung ating ultimate example. Hindi lang siya yung ultimate example. Siya yung ating destination. Siya yung pagdating ng araw, siya yung nasa finish line na naghihintay sa atin at magbibigay sa atin ng putong ng corona. Ipuputong niya sa atin yung crown. Ano kayang crown? Ang matatanggap natin. Crown, hindi lang basta ginto. Crown of life kaya? Crown of righteousness kaya? O crown of glory kaya? Kagaya yung binanggit ni Apostle Paul, ni Apostle James, at saka ni Apostle Peter. Alin kaya dun sa tatlong yon ang matatanggap natin na crown? No? Ano kaya? Ano gusto yung crown? Di ba? Bahala na si Jesus magputong sa atin doon. Ang mahalaga, makarating tayo sa ating destination. Amen? Kagaya yung mga nasa Book of Hebrews chapter 11, marami din doon ng mga heroes of faith na binanggit doon na pwede nating matignan bilang mga halimbawa ng kanilang mga pananampalataya. No, kung tayo napapagod na medyo hihina na sa ating takbuhin, balikan natin, basahin natin yung Hebrews chapter 11. Kasi yung cloud of witnesses doon na binanggit sa text natin na Hebrews chapter 12 verse 1, ito yung mga witnesses doon sa chapter 11. Sina Abraham, sina Noah, Abel, Enoch, no? Sina yung marami mga sina Moses, yung mga followers ng Panginoon na talagang naging masigasig hanggang sa nakamatayan nila yung kanilang pananampalataya. Hindi tumalikod. Hindi bumitiw. Lagi, yung term ni Pastor Alos na laging susunod kahit pagapang. Kahit pagapang na tayo, susunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ganon yung ginawa ng mga nasa Heroes of Faith na yon sa chapter 11. Bakit? May binanggit doon na merong silang tinatanaw na isang syudad whose builder and foundation is God. Nasa verse 10 yata yun kung hindi ako magkamali. Yun yung tinatanong nila. Bakit? Alam nila na dito sa mundong ito, mga pilgrims lang sila. Dapat maunawa natin yan, na dito sa mundong ito, tayo ay mga travelers lang na naturingan. Hindi tayo mananatili rito sa pawasak o paluging mundong ito. Bagkus ang ating inaasam ay yung sinabi rin sa Book of Hebrews na a city whose foundation and builder is God. Na isang araw, doon tayo mananahan. Nang ating lalakaran ay mga lantay na ginto.
mga iba't ibang mga precious jewels na ating lalakaran. Nang liwanag ay glory ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na kailangan doon ng buwan. Hindi na kailangan doon ng araw, ng sikat ng araw. Bakit? Maliwanag na doon. Wala na doon day or night. Laging liwanag ang naroon. Amen? So yun ang ating dapat asahan. Amen? So purihin ang ating Panginoon. Dahil sa ating text na nabasa ngayon, no, isa itong paalala sa atin bilang mga followers ng Panginoon na sa oras ng mga panghihina natin, sa oras ng mga dinaranas natin ng mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Magpatuloy tayo sa ating lakbayin, sa ating takbuhin. Bakit? Revelation 3:21 sabi rito, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. Ang nagsasalita dito ang Panginoong Yesus. As I also overcome and sat down with my Father on His throne. Chapter 3 verse 21. Isipin natin ang verse na ito. Overcomers tayo. Sabi ni Jesus, I will grant him to sit with me on my throne. Diba, nandito si Jesus. Nandito naman tayo sa right side niya. Kung paano siya nasa right side ng kanyang ama. Tayo naman nasa right side ni Jesus. Pansinin natin yung position dito sa Revelation chapter 3. May mahugot din tayong aral dito, doctrinal. Mga followers ng Panginoon, kanino? Nasa kanang kamay niya. Sino nasa kanang kamay ng Ama? Si Jesus. Nasaan tayo? Nasa kanang kamay. Maaring figurative hand lang yun, no? Kasi hindi naman natin makita sa eternity yung physical hand. Pero isipin natin, no? Picture natin na tayo ay nasa right ni Jesus. So, lagi tayong na kay Jesus. Wala tayo sa Father. Wala tayong access sa Father. Ang may access sa God the Father, walang iba kung hindi si Jesus lang. Tayo hanggang kay Jesus lang. Amen? So, purihin ng Panginoon. Looking unto Jesus. Bakit? Si Jesus ang ating rewarder. Si Jesus ang ating goal. Ang pagtingin sa Panginoon means to look to Jesus means, to love Him. So, ang ibig sabihin, simple lang, looking unto Jesus means we love Him. He is our rewarder. He is our goal. We yearn for Him. Kagaya ng kinata natin kanina, this is my desire. No? So, siya yung ating inaasam. Siya yung ating laging minimithi. Isipin na lang natin, isang araw, makikita natin siya, maririnig natin siya, at mahawakan natin siya. Kung paanong nahawakan siya, narinig, nakita nung mga early Christians ni na Apostle Paul, ni na Apostle John, ni ba pang mga apostol, ganun din tayo. And because of this, we run hanggang sa finish line. Tatandaan natin, huwag tayong padadala sa anumang sitwasyon na pwedeng o pwedeng kasangkapanin ng kaaway para hilain tayo papunta sa Kanya. Bagkos manatili tayong nakatuon ang focus sa ating Panginoon. Mahalin natin ang ating Panginoong Yesus with all of our heart, with all of our soul,
with all of our mind and strength para makapagtagumpay tayo. Amen? So, purihin natin ang ating Panginoon. Tayo muling manalangin. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong mga salita na siyang nagbibigay ng lakas sa aming mga buhay. Nagbibigay sa amin ng katatagan para kami ay makapagpatuloy sa aming pananampalataya, sa aming pagsunod sa iyo. Dalayan ko po, Panginoong Hesus, na patuloy niyo kaming i-encourage. Magkaroon kami ng motivation. Matularan namin yung mga nakasulat doon sa Hebrews chapter 11 na mga natagariang heroes of faith na kagaya ni na Abraham, Isaac, Jacob, at iba pa, na kung saan nanatili ang kanilang pag-asa sa iyo. Dahil meron silang natatanaw na isang araw ay meron kang inihanda na isang lugar na kung saan naroon ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Katulad din ni Apostol Pablo na sinabi ng kanyang mga pagtitiis na naranasan ay hindi ay walang sukat para maihambing doon sa kaluwalhatian na kanyang matatamo sa piling mo pagdating ng araw. Ganon din po kami, Panginoong Yesus. Wala kaming ibang inaasahan kung hindi kayo lamang po, Panginoon Yesus. Kayo ang nagbibigay liwanag sa amin sa madilim na mundong ito. Kayo ang nagbibigay sa amin ng kakayahan para kami ay makapagtagumpay. Wala kaming kaya kung hindi mo kami bibigyan ng lakas. Kaya po, Panginoong Yesus, kayo ang patuloy na maggabay sa amin. Patuloy nyo kaming ingatan. Patuloy nyo kaming bigyan ng direction, Panginoong Yesus, para hindi kami malingat, hindi kami may kaya't muli ng mundong ito, ng mga kampo ng kadiliman, bagkos, Panginoong Jesucristo, kami ay manatiling tapat sa iyo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay dito sa mundong ito. Sa iyo ko rin itinataas ang lahat ng mga kapatid sa pananampalataya na maging tapat hanggang sa huli, Panginoong Yesus. Maging ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan na wala pa sa iyo, Panginoon, tagpuin niyo rin po sila, Panginoong Yesus. At sila man ay makapag-commit ng kanilang mga buhay sa iyo. At nang sa ganon, makaranas din sila ng kaligtasan dito pa lamang sa ibabaw ng lupa hanggang doon sa kabilang buhay. Salamat muli, Panginoon Yesus, sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Kayo lamang po ang siyang aming sasampalatayanan at itataas. We love you so much, Lord Jesus Christ. Ang lahat ng ito idalay namin, tanging sa makapangyarang pangalan niyo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang araw po muli sa bawat isa. The Lord bless you all. Amen.